Gigil na gigil sila sa akin. Ayaw kong tigilan ng mga tawag dito? Inignore ni Christ, INC. Ayan, yung inignore ni Christ, na feeling nila feeling talaga ha. Feeling nila sila talaga yung maliligtas pagdating sa huling judgment. Na kahit pumatay ka daw, kapag dumating na yung paghuhukom, INC lang daw ang makakaligtas at makakapasok sa langit. May VIP ticket. Saan nabibili yan? Saan kayo nakabili ng VIP ticket na kahit pumatay ka, makakapasok ka sa langit? Magkano yan? Pwede bang itawag yan sa Ticketnet. Charot. Ang galing, no? Ang galing mga aral nyo, no? Na kayo lang maliligtas kahit na pumatay kayo ng tao. Tapos yung mga uto-uto, ano naman sila? Bilib na bilib. Ang galing. Bilib na bilib sila kay Marcoleta na sinasabi ni Marcoleta na ang ginawa niya lang daw ay tumulong sa taong bayan. Aw, 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 aw. Ano yung mga naitulong mo? Pakisulat nga. Nangako ka na 2,000 pesos, hindi mo tinupad. Gago ka ha. Marcoleta, una sa lahat, wala ka na itulong. Nang gulo ka lang. Nagsinungaling kayong dalawa ni Mike Defensor. Kunyari pa si Mike na lumapit kasi sa akin si Gutesa. Wow. Bakit naman sa'yo lalapit? Magkakilala kayo. Close. Yeah. Lumapit sa akin si Gutesa at sabi ay si Marcoleta daw ang gusto niyang makausap. Ay di dapat, dumiretso na lang siya kay Marcoleta. Bakit lumapit pa sa'yo? Ha? Pareho naman silang INC. Diyos ko, huwag niyo nga akong pinaglolo ko. Si Gutesa, kaya hindi na siya pinalabas kasi nagalit yung INC dahil AAEO siya. Kita niyo galit na galit si Marcoleta nung time na lumabas si Gutesa sa sa Blue Ribbon kasi may binabasa na nagkakamali pa. Sabi ni Marcoleta, meron kang hindi nabasa nakalimutan mo yung paragraph 20. Tapos dun sa copy ni Gutesa, walang paragraph 20. Wala silang GC. Aray ko. Ipapakilala daw ni Defensor si Marcoleta, ay si Gutesa kay Marcoleta dahil yun daw ang hiling ni Gutesa na si Marcoleta daw yung gusto niya makausap. INC din si Marcoleta, pwede naman siya dumirekta. Gago! Pinagloloko nyo kami. Tapos dumaan ang panahon, yung pala, talagang si Marcoleta at saka si Defensor at saka yung si Baligod na maraming utang sa lugar nila na nakasanla yung bahay at lupa niya sa Equisit. Tapos yung asawa niya tinadtad ng kaso na nasa 150 plus ang kaso ng tungkol sa utang. Tapos yung pangalan nung personal assistant nung asawa niya na ang pangalan Honey, kapag wala yung asawa niya, yung Honey pumapasok sa kwarto ni Baligod. No, Baligod, mali ba ako? Pag mali ako pwede mo akong kasuhan. Tapos pangalawang asawa niya yan, yung unang asawa niya, alam niyo yung ginawa niya. Nung namatay kasi yung una niyang asawa, pinakremate niya. Dahil sabi niya, mahal na mahal niya daw. Tapos gusto niya makasama sa bahay. Kaya pinakremate niya. Tapos dinisplay din dun sa bahay nila. Nakilala niya yung babae. Alam mo ginawa? Kinuha lahat ng gamit, iniwan, sinama yata yung mga anak. Tapos iniwan lang dun yung abo ng asawa. Kaya galit na galit yung mga ex-in-laws niya. Na pati mga kapitbahay, hayop daw yan. Sa Antipolo yan nakatira dati, yung una niyang asawa. Pangalawang asawa niya lang yung taga Samar ba yan? Ewan ko dyan. Yung mga yung kinasal yan, ninong niya pa si Bina, isa kasi si Kong Martin. Tapos si Kong Martin nag-sponsor sa kanila ng tuwing tumatakbo sila sa eleksyon. Etong huli, nung tumakbo sila na hinindian na sila kasi lagi naman silang talo. Ayun, kinalaban niya si Kong Martin. Walang utang na loob, no? Kita naman sa mukha. Yan ang istorya niya. Yan ang istorya niya, nakasanla yung Kaya ang tawag niya na, Honey, tara na. Tapos sasagot si Honey, Sir, aakit na po ba ako dyan? Oo, wala na kasi si mom mo. Alam mo ginawa niya? Nagkaroon ng kaso yung Honey na yan. Ngayon, tungkol sa lupa. Ngayon,
natalo, kailangan magbayad ng mga 2 point something million. Ganyan. Alam niyo kung sino nagbayad? Si Baligod. Oy, Baligod. Oh. Sabi mo mali ako, na Charlie's Angel kita, gago. Tigilan mo nga ako. Kayo talaga. Diyos ko. Ay, eto ko Mike Defensor. Aray ko. Diyos ko, durog na durog kayo. Durog na durog kayo kay Matibag. Hindi naman tanga si Matibag na magsampa ng prostitution. Actually, meron pa nga yan, di ba? Illegal gambling. Oh. Ano? Samahan kita. Gusto mo? Kaya manahimik ka na. Hindi ka sasampahan ng kaso ni NBI Director Matibag kung wala siyang alam na Charlie's Angel na kita. Maghintay ka, baka matulala kang bigla. Ang Defensor Chenedin Company. Churut. Kaya ka natatalo sa sugal kasi pati pasugalan nagsusugal kayo. Aray ko, wala man dinuguan dyan. O siya, magbabantay ako ngayong gabi. Kaya ako nag-makeup kasi magpapokpok ako para si Kati Binag. Kati Binag, ikaw, kumusta ka na? Asa na yung USB na nakapaslak sa... Yung 111 USB na pinasok mo sa kipay mo ngayon, hindi mo pa linalabas. At isa rin pagpapatunay na nagsalita ka noon na hindi susuportahan ng mga INC ang mga congressman na mag-yes sa impeachment ni Sara. Pero, naglabas ba ng statement ang INC dyan sa sinabi mo? Hindi. So, ibig sabihin, magkachika kayo ng INC kasi working ka sa office ni Marco Beta. Baka mamaya nga. Bango ng buhok ko. Jowa mo siya. Ay, sorry na. Alam mo naman, kapit sa patalim. Just. O siya, bukas na ulit tayo magchikahan ha. Bukas sasabihin ko sa inyo kung ano yung korupsyon ng nung bagong head ng Bureau of Custom. Kung ano yung secret na korupsyon na ginagawa niya ngayon. Maloloka kayo. Sabihin ko na lang bukas, para may thrill. Okay? Kain muna tayo ng dinuguan dyan. Nagdasal ba kayo ng 10 p.m.? Di ba mga INC tuwing 10 p.m. nagdarasal sila? Nagdasal ba kayo? Chururut, tasak. Be. Kalaman man talaga malilinis. Ang dami-daming money laundering sa ibang bansa. Tapos kung tatuhin yung mga member. Tapos sila nasa aircon. Ay, asa nga pala si Kodera? Kodera, ba't wala ka dyan? Lumabas ka, Kodera ha. Lalabas ka. Tingnan mo. Sa hukuman.